Nung high school po, dun ko lang na-realize na broken pump kami. Parang okay lang sa akin dati, pero nung hindi ko na hindi ko na nakakausap si Papa, dun po nag-ano sa akin yun. Sabi ko, bakit di niya ako hinahanap, di niya ako kinakausap. 6 na taong gulang lamang si Jennifer na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tuluyan na silang iniwan ng kanyang ama at nagkaroon ng ibang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanya. Mula noon, nangulila si Jennifer sa pagmamahal ng isang ama, habang matinding pagkamuhi ang namuo sa kanyang puso sa mga taong nakasira sa kanyang pamilya. Sinasabi ko sa sarili ko, paglaki ko, magre-revenge ako. Babalikan ko yung mga sumira sa pamilya namin. Pinuna ni Jennifer ang sarili ng pagmamahal sa kanyang pamamaraan. Napabarkada siya at pumasok sa relasyon, ngunit lalo lamang siyang nakadama ng kakulangan. Sa lahat ng ginagawa mo, palaging hindi kompleto. Meron ka talagang hinahanap na hindi mo ma-explain. Sa kanyang patuloy na pangungulila, kinatagpo siya ng Diyos nang maimbitahan naman siyang dumalo sa isang Christian service. Dito nakahanap siya ng karamay mula sa mga kapatiran na tumutulong sa kanyang lumalim sa pananampalataya. Dumaloy ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso nang makarinig siya ng salita ng Diyos. Yung fulfillment na pakiramdam, nabubuo ka at saka nagkakaroon ka ng genuine happiness. Batid ni Jennifer na kaakibat ng pagsamba niya sa Diyos ay ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Ngunit hindi ito naging madali. Sobrang struggle pa rin po siya. Sinasabi ko po, okay, magpo-forgive na ako, Lord. Surrender ko na to sa'yo. Bakit andun pa din? Bakit may ano pa rin, may bigat, may sama pa din ng loob, may galit pa din? Isang gabi nakapanood siya ng programang The 700 Club Asia. Dito nangusap sa kanya ang Panginoon. Forgiveness is not just a one-time, big-time thing. Forgiveness is a continuous process. At nariyan ang Diyos para tulungan tayong magpatawad. Ayun po yung pinanghawakan kong word. And doon din po ako natuto na ganun pala yung parang pinaka-secret weapon or strategy. Kasi yung forgiveness pala, choice mo siya araw-araw. Sumabay po ako sa prayer. Pagtapos po nun, ayun po, nararamdaman mo na yung healing. Nang ipinaubaya ni Jennifer sa Diyos ang sugat ng nakaraan, natutunan niyang magpatawad. Pag natanggap mo kasi yung forgiveness na galing kay Lord, ayun din yung forgiveness na mabibigay mo sa ibang tao. So, napakasarap sa feeling kasi akala ko hindi ko siya kayang gawin. Pero yung naging Christian na ako, doon ko na-realize na kaya pala dahil lang din sa grace ni Lord. Sa biyaya ng Diyos, nahanap ni Jennifer ang kanyang ama sa social media na naging daan upang sila ay mag-usap. Yung pagkakontak ko po kay Papa, wala akong kahit na anong sinabi sa kanyang masama. Nagtatawanan lang kami, okay lang kami. Mas dun ko na-gets kung ano dapat bilang isang anak sa mama ko kasi siya lang yung mag-isa nagpalaki sa akin. So yung respeto ko tumaas sa kanya. Ang paglaya niya mula sa galit ang naging kanyang inspirasyon upang simulan ang Facebook page na Your Special para maibahagi sa iba ang pag-ibig na matatagpuan lamang kay Jesus. Pag meron ka ng forgiveness na na-release mo na siya, doon mo mararamdaman yung kalayaan sa lahat ng sumpa na pinasok sa'yo ng kalaban. At talagang si Lord na yung naghahari sa buhay mo, pati sa puso mo.